Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat at binabati po natin ng isang Happy Father's Day ang ating mga tatay. Ayan po, Happy Father's Day po. At sa mga tatay po natin na tayong lahat ay anak. Ayan, Happy Father's Day po, Pastor Noel. And bago po tayo magsimula, atin pong ihanda ang ating puso, ang ating isip, maging ang ating pisikal na pangangatawan sa pagpuri sa ating Panginoon at sa ating pag-awit po sa Kanya. Father God, I come into your presence. With all my heart I come to sing your praises. I want to feel your embrace, your love and your grace, with a passion in my heart. I desire to see your face. Father God, I come into your presence. With all my heart I come to see your faces. I want to feel your embrace, your love and your grace, with a passion in my heart. I desire to sing your praise and come be here in your presence, oh Lord. Draw me near to you, our loving God. I long for you, my heart will worship you alone. Draw me near in your presence, oh Lord. Father God, I come to see your presence. With all my heart I come to sing your praises. I want to feel your embrace, your love and your grace, with a passion in my heart. I desire to sing your praise and come be here in your presence, oh Lord. Draw me near to you, our loving God. I long for you, my heart will worship you alone. Draw me near in your presence, oh Lord. And draw me near in your presence, oh Lord. And draw me near to you, our loving God. I long for you, my heart will worship you alone. Draw me near in your presence, oh Lord. Draw me near in your presence, oh Lord. Draw me near in your presence, oh Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po ay tumayong lahat, yumuko at manalangin.
Diyos naming dakila sa lahat, kataas-taasang Diyos, Hari ng mga hari. Sa iyo lahat, Panginoon, ang pinakamataas na papurit pagsamba. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na naman po na ipinagkaloob mo sa amin na tinipon mo dito sa iyong bahay panambahan upang magkaisa kami, Panginoon, na magpuri sa iyo, itataas ang iyong pangalan. Dalangin namin, Panginoon, na ang banal na Espiritu ang siyang manguna sa amin. Bigyan mo kami, Panginoon, ng karunungan, ng pangunawa, Panginoon, upang sa ganon ay tunay nga pong maunawaan namin ang iyong mga salita na maririnig namin upang sa ganon ay maisabuhay namin sa araw-araw, Panginoon. Humihingi din kami, Panginoon, ng kapatawaran mo. Patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan upang sa ganon, Panginoon, ay magiging karapat-dapat kami na magpuri sa iyo. I-bless mo, Panginoon, ang lahat ng partes ng gawain ito. Naway, Panginoon, ikaw lamang ang siyang maitataas, madakila, Panginoon. Marami pong salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Patuloy po tayong tumayo. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Aklat ng mga Awit, chapter 103, verse 1 to 5. Ganito po ang sinabi. Ang pag-ibig ng Diyos. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa, at lahat ng nasa akin magsisipagpuri sa Kanya. Purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa, at huwag mong kaliligtaan mabubuti niyang gawa. Ang lahat kong kasalanay siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan ako ay inililigtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Sa sarili ang dulot niya'y kasiyahan habang buhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa agila ang taglay kong kalakasan. Amen. Amen. Bigyan naman po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Amen. Naniniwala po ako na ang Diyos po ang tumawag at nagpapunta sa atin ngayon sa kanyang bahay panambahan upang siya'y purihan. Kaya inaanyayahan ko po kayo na habang tayo'y nandito, ating purihin at kantahan ang ating Panginoon. Now is the time
you are to worship. Come just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Is still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. We riches to surrender our lives. Willingly our knees will bow. With all our hearts, soul, mind, and strength, we gladly choose you now. Now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. Amen! Palagpakan po ang ating Diyos. Ay nananayahan ko naman po kayo na ngayon po ay tayo'y tumayo sa patuloy na ating pag-awit ng mga papuri sa ating Panginoon. Pinig mo ay aking hanap-hanap sa gitna ng bawat takot at paghihirap. Sa kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo, O Diyos, tanging laan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya.
ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhati ang pangalan mo. Ako'y natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Ang puso ko'y sa'yo Patuloy po nating awitan ng ating Panginoon. Nawa po'y lahat ng ating pagpupuri ay itaas at maidakila natin ng Panginoon. Despite kung ano man ang sitwasyon natin sa panahon ngayon, wala dapat maghinder sa atin sa pagpuri natin sa Kanya. May we all pour out all our praises, all our voices to our living and holy God. sa bawat patak ng luha, sa aking kahinaan, sa bawat luhod at panalangin, di mo ako Jesus, ika'y nariyan. Itataas He deserves our highest praises, glory, and honor. Sa Diyos na mahabagin sa ating natulay, o ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya, manghari ka. Sa bawat tanong ng buhay, suliranin, di maintindihan. Salita mo'y panghahawakan, na hindi mo ako iiwan. Jesus, ika'y nariyan.
iyong presensya. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ikaw. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ikaw. Itataas ang aking mga kamay. Ay pusong basa, nagpapakumbaba sa iyong presensya. O ang alay ko ay pusong basa, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Maghari ka. Malakas na palakpak sa ating Panginoon. Amen. Purihin po natin siya. Ngayon po, wag na po tayong umupo. Atin pong lapitan at kumustahin ang ating mga brothers and sisters in Christ. Itang paga po, ipapotang po iyakot ang maragi ira. So sa mga po, nagay na po na mensahe, ginatang po uli itad tayo kansyon. Marayaw iya po.
don't know how, but when you touch me, I once was blind, but now I see. And now my life song sings. And now my life song sings. And now my life song sings. I once was dead, now I live. I once was dead, now I live. Now my life to you I give. Now my life to you I give. Now my life to you I give. Hallelujah, hallelujah, let my life song sing to you. Hallelujah, hallelujah, let my life song sing to you. Amen. Marayang iyan. Tayo po ay tumayong lahat upang parangalan natin ang salita ng Diyos na ating mababasa sa sulat ni Apostol Pablo sa Efeso 6. Basahin po natin ang una hanggang ika-4 na talata ng ika-6 na kabanata ng sulat ni Apostol Pablo sa Efeso. Page 231, dyan po sa Tagalog na Biblia na ating ginagamit. At ganito po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangakong ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay sa lupa. Mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at katuruan ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, kami po'y lubos na nagpapakumbaba sa paglapit namin sa iyo. Nagpapasalamat, nagpupuri ang aming mga puso sapagkat tinipon mo kami ayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong plano upang sa ganon ay maihandog namin, Panginoon, ang nararapat na pagsamba
papuri at pagdakila sa iyo sa oras na ito. Nawa ay pangunahan mo kami ang iyong abang lingkod sa pagpapahayag ng mensahe ng iyong salita at ganun din sa lahat ng makikinig, Panginoon. Ang mga naririto ngayon na kasama namin, ganun din po ang mga makakapakinig pa sa online platform na nawa ang pagpapala mo, ang iyong biyaya ay matatanggap namin at ito po ay magagamit namin sa aming pamumuhay at ito ay mananatili sa aming mga puso't isipan. Maraming salamat sa pagkakataong ito na aming nanamnamin, aming isa-celebrate ang tinatawag na espesyal na araw mo, the Lord's Day, sapagkat ito nga ay inilalaan mo para sa aming pagpupuri at pagsamba sa iyo na aming Diyos at Panginoon. Nawa ang iyong banal na Espiritu ang siyang manguna at tumabay sa aming lahat sa aming pakikinig. At ito po ang aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay umupo at pakinggan po natin ang mensahe ng salita ng Diyos na may kaugnayan po sa araw na ito na sineselebrate ang araw ng mga ama na katulad namin. Bagamat dito po sa nabasa natin, particularly sa verse 4, ang address na ibinigay dito ayon sa nag-translate sa Bible na Tagalog ay mga magulang, hindi na mga ama. Ngunit kung sa English pa natin babasahin ito, ang bilin ay nakatuon sa mga ama. Fathers, do not exasperate your children. Yun ang bilin sa English. Particularly, ito po ay naka-address sa mga ama. Ngunit dito sa Tagalog, mga magulang na ang ginamit na translation. Sapagkat hindi lang naman mga ama ang may responsibilidad sa pagpapalaki sa mga anak at lalong-lalo na sa pangunguna at pagdadala sa kanila upang sila ay maging tapat na tagasunod ng Panginoong Hesus. Ito po ay pagtutulungan ng dalawang magulang, hindi lamang ang ama. Bagamat sa Biblia, lalong-lalo na sa original na translation ay ama talaga ang nagamit, fathers. Ganun pa man, i-relate po natin ito sa celebration ng Father's Day sa araw na ito. So, nakita po natin ang balanse ng sulat ni Apostol Pablo. Ang bilin una sa mga anak, sinabi niya na sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon. Bilin ng salita ng Diyos ng mga anak ay dapat sundin nila ang kanilang mga magulang sa Panginoon. No? Hindi lamang basta pagsunod, ngunit ito po ay kalakip ang bilin ng Diyos sapagkat ito ang sinabi na igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangakong ikaw ay giginhawa at hahabang iyong buhay sa lupa. Ngunit hindi lamang anak ang binigyan ng bilin, bagamat pati magulang, sapagkat yung nararapat na pagsunod ng mga anak sa magulang ay nangyayari kapag ang mga magulang ay sumusunod din at tinutupad ang bilin ng salita ng Diyos. Kaya, hindi lang mga anak ang binilinan ng sulat ni Apostol Pablo, bagkus pati magulang, na ang bilin niya sa mga magulang na katulad natin ay huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng inyong mga anak. Ibig sabihin, ang mga anak ay susunod, kusang susunod at magiging responsable sila, ibibigay nila ang kanilang respeto sa mga magulang kung ang mga magulang naman ay hindi gumagawa ng mga bagay na ikagagalit ng kanilang mga anak. So, sa mensaheng ito,
ang pagtutuunan po natin ng pansin ay kung ano ang goal ng Christian fatherhood o ng pagiging magulang na Kristiyano, the goal of Christian fatherhood. Ano ba ang goal ng Christian fatherhood o kaya ng pagiging magulang sa Kristiyanong pamumuhay? Ang nais ko pong iparating sa inyo sa title ng mensaheng yan ay walang iba kundi ang goal po ng Christian fatherhood ay upang tayong mga magulang ay maging maka-Diyos. Godly parenthood. Ang goal ng Christian parenthood na lang ang gamitin natin. Kasi magulang naman ang sinabi rito. Upang hindi lang ang mga ama ang maa-address sa mensaheng ito, bagkus tayong lahat ng mga magulang at makikinig din ang mga anak upang sa ganon ay alam nila kung ano ang gagawin nila pagdating ng panahon na sila naman ay magiging mga magulang na. So, para ma-achieve ito, no? Ang pagiging magulang kasi ay isa pong precious na regalo sa atin ng Diyos sa buhay na ito. Kasi may mga taong naghahangad na maging magulang. Pag nag-asawa sila, gusto nilang magkaroon ng anak. Ngunit kung minsan ay hindi sila nabibiyayaan ng kanilang anak. Meron naman yung nananatiling hindi nakakapag-asawa dahil yon siguro ang kalooban ng Diyos para sa kanya. Kung kaya't hindi nila na e-enjoy o na e-exercise ang pagiging magulang. Actually, ito po ay isang dakilang privilege to be entrusted with children, no, na ang Diyos ay ipinagkakaloob sa iyo ang iyong mga anak sapagkat sabi ng Biblia sa Psalm 127 na ang mga anak ay pagpapalang tunay. They are a heritage, a blessing from the Lord. So kung pinagkalooban ka ng Diyos ng mga anak upang mahalin mo, protektahan mo, palakihin mo sila in the fear and instruction of the Lord. No? Yung katulad ng binasa natin dito, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at katuruan ng Panginoon. Yan po ay isang malaking pribilehyo para sa atin. Bagamat ang pagiging magulang is often demanding. Ibig sabihin yung malaking responsibilidad. Nangangailangan talaga ng isang effort na hindi lamang magaan. No? It is demanding and filled with challenges. May mga challenges pong pagiging magulang. Ngunit isa naman po ito sa most rewarding na pagkakatawag ng Diyos na ibinibigay niya sa isang lalaki o isang babae na maging magulang. Ngunit, ito po ang katotohanan na hinaharap nating mga magulang at mga nagsisilbing magulang o mga magiging magulang pa lang. Every Christian parent soon discovers ang isang mahalagang katotohanan na walang perpektong magulang. There are no perfect parents in this world. Ang mga maka-Diyos na mga magulang, hindi ibig sabihin na sila ay mga walang kasalanan o hindi nagkakasala o hindi nagkakamali. Sa katunayan po, tayong lahat, Biblia ang nagsabi na tayong lahat ay makasalanan at naligtas lamang tayo sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos. Tayo man ay matagal ng Kristiyano, we still struggle, no? Nakikibaka pa rin tayo sa nalalabing kasalanan na nabubuhay sa kaloob-looban natin. Sapagkat ang katawang ito, ang katawang lupa na ito, ay hindi pa totally liberated sa makalupang anyo, kung kaya't nananalaytay pa rin ang sinful nature sa atin, kung saan tayo po ay nag-i-struggle sa mga pagkakasala,
sa personal na weaknesses natin, kahinaan natin. Kung minsan, maging sa pagkontrol natin ng ating emosyon. Sometimes we struggle with anger. Madali tayong magalit. Kung minsan, we struggle with fear o kaya natatakot tayo kung anong pwedeng mangyari kinabukasan o sa mga darating na araw. And then sometimes we struggle with inconsistency. Hindi tayo nagiging consistent sa lahat ng sinasabi at ginagawa natin. Kung minsan sinabi natin ito, ganito ang gagawin ko, and then we find out na pagdating nung araw na yon ay hindi natin natutupad ang sinabi natin. So, ganyan, no? At times, tayo po ay nagkukulang sa standard na gustong-gusto sana nating makamtan, no? Bilang mga ama, ina, at asawa sa ating mga binigay ng Diyos sa ating na partner natin. Ngunit, ang goal ng Christian parenthood is for us to become godly. Ang pagiging godly na magulang, mga kapatid, ay hindi po natin nakakamtan sa pamamagitan ng sarili nating kakayahan. Ang pagiging makadiyos na magulang ay hindi po natin naaaral sa mga eskwelahan yan, maging ang tanyag ng mga universidad. Hindi po kayang gawin ng mga paaralang yan ang isang tao na maging makadiyos na magulang. Maliban sa isang bagay. Ito po ang sinasabi ng Biblia sa sulat ni Pedro. 2 Peter chapter 1 verses 3 and 4. Gusto ko pong basahin itong dalawang verses na to sapagkat ito po ang basehan kung papaano na-achieve ang goal ng Christian parenthood na walang iba kundi tayo ay maging godly parents. Ang sabi sa verse 3, tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo ay mamuhay na makadiyos. Ito ay dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang karangalan at kabutihan. Sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas tayo sa nakakasirang pagnanasa sa sanlibutan ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Ang ginamit sa Tagalog na translation sa verse 3, tinanggap natin sa pamamagitan. Ang ginamit na word tinanggap. Ngunit kung sa English translation po natin babasahin yan, as His divine power has given us. Ipinagkaloob po ito ng Diyos sa atin. All things that pertain to life and godliness through the knowledge of Him who called us by glory and virtue. Na siyang tumawag sa atin. Ibig sabihin, ang kapangyarihan ng Diyos lamang ang siyang dahilan upang ang isang magulang na katulad natin ay magiging makadiyos. Apart from that, wala pong ibang paraan upang ma-develop ang pagiging godly parents natin maliban sa divine power ng Diyos na siyang gumagawa upang tayo ay makabahagi sa kaniyang divine nature na tinatawag. So, mangyayari lang po yan kapag ang Diyos ang magkakaloob sa atin. So, in relation dito po sa inaaral natin ngayon, may 3 bagay po akong nais na i-share sa inyo dito sa goal of Christian fatherhood or parenthood, walang iba kundi to become godly parents. Una, bilang mga makadiyos na magulang, dapat po ay nakikita sa atin ang pagdidepende at pagkakahayag ng kagandahang loob ng Diyos sa buhay natin. Godly parents depend and display God's grace in their life. Bawat totoong makadiyos na magulang, tinatanggap po nila, inaamin nila na maging kami
ay mga makasalanan pa din katulad ng sabi ko kanina, we still struggle with remaining sins in our lives. We struggle. Kami po ay nakikibaka pa din sa aming mga kahinaan. Sometimes ay nababagabag tayo sa mga bagay na nagdudulot ng takot sa atin, lalong-lalo na kung makikita natin ang sarili nating inconsistency. But nevertheless, ganun pa man, ang mga tapat na mga magulang ay hindi po bumibigay, hindi nag-give up. Kahit na tayo po'y ma-stumble, tayo po'y muling bumabangon sa pamamagitan ng sustaining grace ng ating Diyos. Kapag tayo po'y nagkakasala, hindi mahirap para sa isang godly parent ang magsisi. Hindi po mahirap para sa isang godly parent ang humingi ng tawad, maging sa anak man natin. Kung nakagawa tayo ng pagkakamali sa anak natin, huwag nating ilagay sa ating mga isipan na tayo ang authority, na hindi tayo dapat humihingi ng patawad kung nagkasala tayo sa ating anak. Dapat kaya nating gawin. And we continue pressing forward sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Diyos, the enabling power of the Holy Spirit. Tayo po ay pwedeng magpatuloy. We persevere sa ating pagkakatawag, calling bilang leader, provider, protector, at spiritual shepherds ng ating mga tahanan. Yan dapat po ang makita ng ating mga anak sa atin, na tayo ay nagdidepende lamang sa biyaya ng Diyos, sa kagandahang loob niya, upang magampanan po natin ang ating tungkulin, lalong-lalo na tayo ay maging tagapanguna nila sa pagpupuri, sa pagsisilbi, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang mga godly parents, maka-Diyos na mga magulang, hindi po natin dapat binabaliwala ang ating kahinaan. Bagkus ay nauunawaan natin at tinatanggap natin ito. Alam natin sa ating mga sarili na hindi po natin kayang punan lahat ng responsibilidad o ganapin ang lahat ng responsibilidad sa sarili nating lakas at kakayahan. Kung kaya't ang mga tunay na maka-Diyos na magulang ay tumitingala sila sa Ama sa langit. We look beyond ourselves at tumitingala tayo sa ating Ama sa langit na siyang nakakaalam sa lahat ng bagay, sa lahat ng buo nating pagkatao, maging ang ating kalakasan ng at ating kahinaan. Siya ang nagpapaalala sa atin na tayo po ay nanggaling lamang sa alikabok. Kung sarili nating kakayahan lamang ang ating basehan, mahihirapan po tayo na ganapin ang lahat ng responsibilidad ng pagiging isang magulang. Ngunit, dapat po tayo ay kumukuha ng lakas, withdraw strength sa Diyos sa araw-araw, bawat araw. And kailangan po nating matutunan ang magdepende lamang upon His grace. Ganyan dapat po nakikita ng mga anak natin sa atin. Alam ko po na hindi madali ang maging magulang. Hindi po madali. Ngunit, sa kabila ng ating mga kahinaan, meron po tayong Diyos na mahabagin, meron po tayong Diyos na handang tumulong sa atin, na siyang nagsabi na hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo
pababayaan. Tandaan po natin, mahalaga po na makita ng mga anak natin sa atin na tayo po ay nagdidepende lamang sa kagandahang loob ng Diyos sa pagganap natin sa ating responsibilidad bilang magulang, especially ang pagiging godly na magulang. Kailangan po na maihayag yan sa araw-araw na pumumuhay natin. At bahagi po ng pagtanggap natin o pagdidepende natin sa tulong at kagandahang loob lamang ng Diyos, God's grace na tinatawag, ay ang pagtanggap natin sa ating mga kahinaan. Bagamat may mga magulang na ayaw nilang ipakita sa mga anak ang kanilang kahinaan, pilit nilang itinatago dahil sa palagay nila ay panghihinaan ng loob ang kanilang anak kung makita nila ang kahinaan ng magulang. Tandaan po natin na hindi po tayo ang may control sa development ng Christ-likeness ng mga anak natin, kundi ang Diyos lamang. Kung tayo ay hinubog ng Diyos upang tayo ay maging maka-Diyos na mga magulang sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, ganyan din po nahuhubog ang ating mga anak sa pamamagitan lamang din ng kapangyarihan ng Diyos. Ngunit mahalaga din po na nakikita nila sa atin na tunay tayong nagdidepende sa habag, sa sa kagandahang loob lamang ng Diyos o biyaya niya upang kapag sila po ay lumaki at maging mga magulang na din, ay sila man ay magdidepende at ipapakita din nila sa kanilang mga buhay ang pangangailangan, lubos na pangangailangan sa kagandahang loob ng Diyos, araw-araw sa buhay natin. Yan po ang una. Kasi ang sabi dito, sa binasa pala natin, mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng inyong mga anak. Yan ang bilin. So, ibig sabihin, kapag ibinilin ng salita ng Diyos sa mga magulang ang bagay na ito, ibig sabihin, may tendency po ang sino mang magulang na pwedeng makagawa ng mga bagay na ikagagalit ng kanilang anak. Kung kaya nga't lubos nating kailangan ang sustaining grace ng Diyos upang hindi po natin magawa ang bagay na ito na siyang magiging dahilan upang ang mga anak natin ay hindi susunod sa atin. Mahalaga po yan. At ang pangalawa po, ang mga godly na magulang, which is the goal of Christian parenthood, ay lubos nilang nauunawaan at tinatanggap ang kanilang kahinaan. They understand and accept their weaknesses. Hindi po maganda na itinatago natin ang ating kahinaan, ang ating pagkukulang sa ating mga anak. Ang tunay na maka-Diyos na magulang, they labor diligently to provide for the needs of their families. Palaging gumagawa, nagtatrabaho, naghahanap buhay ang isang maka-Diyos na magulang upang matustusan niya ang pangangailangan ng kanyang pamilya, upang maprotektahan niya ang kanyang pamilya sa anumang dangers, both within the family at sa labas ng kanyang pamilya. Ang mga magulang na maka-Diyos ay hinahangad nila na bantayan ang kanilang mga tahanan from the destructive influence of sin. Kung kaya nga, kayong mga anak na nakikinig ngayon, kapag tayo po ay sinasaway ng ating mga magulang sa mga nakikita nilang destructive influences ng kasalanan, ng temptation, allure na ino-offer ng mundo
yung scheme ng evil one, hangarin po ng magulang na bantayan po tayo sa mga ganyan, kung kaya't nararapat lamang na igalang, pasalamatan, at i-honor ng mga anak ang ganyang klaseng mga magulang. Dahil sa ayaw at sa gusto pa natin, maraming mga magulang sa ngayon ang hindi nila ginagampanan ang kanilang mga tungkulin sa kanilang pamilya. Although may mga reasons kung bakit, ngunit ang tunay na maka-Diyos na magulang, kahit imperfect sila, kahit na hindi sila perpekto katulad po namin, they strive na makita sa kanila ang pagmamahal, ang pagkalinga at pag-aaruga, ang pagiging tapat o katapatan, isang karakter na nakikita o naihahayag sa ating Diyos. Dapat po, yan ang nakikita sa atin. Despite sa ating mga kahinaan, though how or kahit gaano tayo ka-imperfect, kailangan po na hinahangad natin na mai-reflect natin ang loving care and faithful character ng ating Diyos. Sapagkat sa ayaw at sa gusto natin, makikita po ng ating mga anak, malalaman nila, maoobserbahan nila ang ating mga pagkukulang, ang ating mga shortcomings, ang ating mga inconsistencies. Kung kaya't hindi po kailangang ilihim, hindi po kailangang pagtakpan ang ating mga kahinaan, bagkus ay tanggapin natin at ihayag natin na lubos nating kailangan ang tulong ng Diyos upang sa kabila ng ating mga imperfections, sa kabila ng ating mga shortcomings, ay magagampanan pa rin natin ang ating tungkulin bilang isang magulang. Bakit mahalaga po ito? Napakahalaga, lubos na mahalaga ito, sapagkat ang mga bata, ang mga anak po, ay sa katunayan, hindi nila kailangan ng isang perfect earthly na magulang. Sapagkat wala namang magulang na perfect sa mundong ito. Bawat magulang ay pwedeng mag-fail in one way or another. Bawat magulang ay magkakaroon ng regrets and shortcomings. At kung patuloy po nating pagtatakpan o tatakasan ang mga shortcomings na yan, wala pong mabuting idudulot sa ating mga anak. Bagkus, kapag yan ang nakita nila sa atin, we will also be raising future irresponsible parents kung yan ang nakikita nila sa atin. Ano ang kailangang makita ng ating mga anak sa kabila ng ating kahinaan? Kailangang makita nila sa atin na tayong mga magulang ay palaging nananalangin, sapagkat ang panalangin ay expression ng lubos na pangangailangan natin sa Diyos. Praying is an expression of our dependence sa kapangyarihan at tulong ng Diyos. Kailangang makita sa atin ng ating mga anak na tayo po ay nagbabasa at pinapahalagahan natin ang salita ng Diyos. Kailangan nilang makita sa atin na hindi tayo nahihirapang aminin ang ating pagkakamali at pagkakasala kung tayo po ay nakagawa ng pagkakamali sa kanila. Kailangang makita nila sa atin na hindi tayo nahihirapang humingi ng patawad sa Diyos at sa iba. Kailangan nilang makita sa atin bilang magulang, na wala tayong ibang pinapahalagahan, binibigyan ng pinakamataas na pagpapahalaga, kundi si Jesus lamang, above all earthly accomplishments and possessions.
May mga magulang that they are training their children na china-challenge nila ang kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang achievements. O, tignan mo ako anak ngayon. Ito ang narating ko. Sapagkat yan ang tunay na halaga ng buhay. Hindi po yun. Maalala ko nga yung isang kwento ng isang mayamang pamilya. Ang turo ng kanyang ama sa anak, dinala niya ang kanyang anak doon kasi nasa malaking bahay sila. Lahat ng luho ng anak, nakukuha niya. Kasi mayamang-mayaman sila. Then, minsan sabi ng ama, he decided one day, naturuan ko nga itong anak ko. Ang approach na ginawa ng ama, dinala niya ang kanyang anak doon sa mga squatters area. Then, sabi niya sa anak niya, anak, panoorin mo ang buhay nila. Para matuto ka sa tunay na ibig sabihin ng buhay. In-expose niya yung anak niya. Nakita lahat ng bata kung paano mamuhay ang nasa mga Islams na tinatawag. Islam na hindi ISLAM, SLUM. Nasa mga mahirap na lugar. And then, nung natapos na ang araw ng pag-stay nila doon, umuwi sila. Kinausap ng ama ang kanyang anak. Ang sabi ng ama, nakita mo na kung anong pagkakaiba ng buhay natin sa kanila. Opo, sabi ng bata. Anong natutunan mo, sabi ng ama? Malaki po ang pagkakaiba ng buhay natin sa kanila, sabi niya. Tayo, totoo, na meron tayong swimming pool, Magara. Ngunit sila, meron silang ilog na kung saan ay makakapaglangoy sila ng kahit anong oras. Hindi kailangan na meron silang babayaran. Ano pa anak ang natutunan mo, sabi ng hindi po katulad sa atin na meron tayong mataas na bakod. Sa kanila, wala silang bakod. Ngunit yung kanilang pagsasamahan, ang kanilang pagmamahalan, ang siyang nagiging bakod sa buhay nila that provides security for them. Totoo nga, sabi ng bata, na malaki ang bahay natin. Sila nga ay nakatira sa mga maliliit lamang barong-barong na mga bahay. Ngunit, yung mahimbing na pagtulog natin sa aircon nating kwarto, pareho lang na mahimbing din naman ang tulog nila sa kanilang higaan na wala man lang foam. So ngayon, anong natutunan mo sa buhay, sabi ng ama? Nakita ko po kung ano ang poverty natin at kung gaano sila kayaman. Sana maging ganon. Ngunit mas mahalaga pa kaysa lesson na yon, mga kapatid, na ang dapat nakikita ng anak natin sa atin, ang ibinibilang natin tunay na kayamanan ay hindi ang mga bagay dito sa lupa, kundi ang Panginoong Jesus lamang. Siya dapat ang maitampok sa buhay natin, na siyang makita ng ating mga anak sa atin, na ihahayag sa buhay natin bilang magulang ang patuloy na humble repentance, sincere devotion kay Panginoong Yesus, sapagkat kapag yan ang nakikita nila sa atin, tumatatakpo, nagkakaroon ng malalim na marka, impression upon our children, na ang greatest treasure natin ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus lamang. Sabi ko nga kanina, the reality is that ang mga anak natin will eventually discover our weaknesses. Makikita nila ang pagkukulang natin, ang imperfections natin. Ngunit sa kabila niyan, sa katotohanan niyan, hindi yan dapat ang maging hadlang upang ang maging consistent pa rin tayo to direct them to the one who never fails. Akayin natin ang ating mga anak
na magtiwala sila kay Jesus na walang pagkukulang. Kung minsan kasi nahihiya ang magulang na, anak ko, punta tayo dito, akayin mo siya. Kasi nakita nila ang imperfection mo. Nakita nila ang inconsistencies mo. Mahirap nga kung masabihan ka ng anak mo na, lalong-lalo na kung katulad naming mga preachers. Pag sinabihan ka ng anak mo na, live what you preach, ay mabigat na pananalita yun. Ngunit kailangang maunawaan nila, mga kapatid, na tayo po ay hindi perpekto. Linawin natin sa kanila na maging tayo ay nagkakamali. Isa lang ang hindi nagkakamali at sa Kanya natin ituon, sa Kanya natin idirect ang ating mga anak. Walang iba kundi sa ating Panginoong Diyos. Ang goal po ng Christian parenthood ay hindi upang kumbinsihin ang ating mga anak na tayo'y malakas palagi, na tayo'y matalino palagi, na tayo'y righteous palagi. No. Ang goal ng godly parenthood ay matulungan ng ating mga anak na makita nilang si Jesus lamang ang perfect Savior. Na tayo bilang magulang nila at siya na anak natin ay kapwa natin kailangang-kailangan ang kagandahang loob at habag ng Diyos sa araw-araw. Yan dapat ang maituro natin sa kanila. Huwag tayong mahiya. Anong sabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9? Anong sabi niya? Pati siya, inaamin niya ang kanyang weakness. Ngunit hindi siya nahihiya. Bagkus sinasabi niya na sa kanyang kahinaan, I glory all the more in my weaknesses upang ang lakas ng Diyos ang siyang may hayag sa buhay ko. Ganyan dapat tayong mga magulang. Huwag po tayong mag-pretend. Haantay nga agin lalaing guna dahi Ilocano. We are imperfect parents, having our own weaknesses and inconsistencies. Ewan ko kung ano po ang karanasan ninyo sa mga magulang nyo sa kanilang imperfections and inconsistencies. I have my own share of that. I have my own share of that. So yan po ang pangalawa. Ang godly na magulang, inaamin niya, hindi niya itinatago ang kanyang kahinaan sa kanyang mga anak. At ang pangatlo, ito ang pinakamahalaga na role nating magulang. Kailangan po nating akayin ang ating mga anak kay Kristo. Godly parents lead their children to Christ. Ang mga magulang na maka-Diyos, kinikilala po nila na ang mahalagang responsibilidad nila is to lead their children to Christ. Nauunawaan nila na ang kanilang mga anak ultimately ay hindi pag-aari nila, kundi ang mga anak na yan ay kaloob ng Diyos, pagpapala ng Diyos sa kanila. And these children, ang mga anak na yan, ay pag-aari ng Diyos. In-entrust lamang ng Diyos sa atin sila for our care for a season. Kaya wag po nating ituring na ang anak natin ay parang investment na palakihin mo, gastusan mo, pag-aralin mo, tustusan mong pangangailangan at pagdating ng panahon na sila ay magkakaroon ng trabaho, sila na ang ATM mo.
Maraming magulang ang ganyang perception nila sa buhay. Pag-eskwela ko tumapiyaan na ako, tas ano, makasasot trabaho na, kaya na so mamatole nga kang. Hindi po yan ang divine design ng Diyos sa pagiging magulang. Wala po tayong mababasa sa Biblia na ganyan ang turo. Bagkus, tinuturuan tayo na maging mabuting magulang sapagkat pag napalaki po natin ang ating anak, tunay na nailapit natin siya sa Panginoon, magiging mabuting anak yan. At kahit hindi mo hingin, huwag kang humingi sa Kanya, ay kusa alam niya kung ano ang pagmamahal na ipapakita niya sa kanyang magulang. Katulad nga nung naikwento ko kaninang umaga dun sa Santa Maria, meron kasi akong narinig na kwento na ang nanay yun, yun specific kasi ang sinabi nung kwento na sa school ko narinig, sa cottage chair ko, na meron siyang kilalang magulang. Pinag-aral daw niya ang kanyang mga anak. Nung may mga trabaho na ang kanyang mga anak, pinupuntahan niya sila isa-isa sa kanilang mga bahay. At anong ginagawa niya? Pagdating pa lang sa bahay ng anak, ganyan na siya. Kailangan may ibibigay sila. Pag wala silang may bibigay, ang sabi daw niya, hindi kayo nakaabot ng ganyan kung hindi ko kayo pinag-aral. Kaya dapat magbigay kayo. Oh. Ganun ba ang godly na parenthood? So mga kapatid, tandaan po natin, ang greatest responsibility ng isang magulang is to lead our children to Christ. Kailangan po, para mangyari yan, makita nila na alam po natin ang salita ng Diyos na iintindihan natin at kaya po nating ituro sa kanila. Kailangang makita ng ating mga anak na ipinapanalangin natin sila. Kailangang maranasan nila that we pray with them. Kasama natin sila sa pananalangin. At kailangan pong mapangunahan natin sila. We model a life of faith before them. Mahalaga po yan sa development ng Christ-likeness sa ating mga anak. Katulad nga ng sabi ko kanina sa inyo, I have my own share sa pagkukulang, sa inconsistency. May mga pagkakataon po na hindi ko lubos na nagagampanan ang aking responsibilidad bilang ama sa aking mga anak at asawa sa aking may bahay. Sometimes, I struggle with my own inconsistency. I struggle with my own impatience. Kung minsan, nagkukulang ako sa pasensya. Sometimes, I'm distracted. Sometimes, I become less affectionate. Pero, ginagawa ko, nagampanin ang mga ganitong karanasan sana may paranas ko sa aking mga anak. That even na adult na sila, I embrace them still. I cry with them. Ewan ko sa inyo kung kayong mga magulang, nagagawa ninyong makita ng anak ninyo na umiiyak kayo sa harapan nila. But I did that. Kailangan maramdaman nila ang sinseridad ng care mo, ng pagmamahal mo sa kanila. Kung magbabalik tanaw nga ako sa nakaraang buhay namin, I could see many failures, missed opportunities. Ang nagbibigay lang sa akin ng comfort ay ang katotohanan ito, na kay Kristo lamang, meron tayong perfect, holy, wise, and loving Heavenly Father.
Yun lang ang nagko-comfort sa atin, sa ating mga pagkukulang. Ang Ebanghelyo mismo, ang nagpapaalala sa atin ng kagandahang loob ng Diyos ay mas higit na dakila kaysa lahat ng ating mga pagkukulang, sa lahat ng ating mga failures. Yan ang sabi ng Romans 5:20. Kaya nga ang bilin ng Biblia sa binasa natin kanina, our greatest responsibility is to lead our children to Christ. Ano ba ang sabi dito sa binasa natin? Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at katuruan ng Panginoon. Kailangang ipaunawa natin sa ating mga anak na yung perfect life lamang ni Kristo, ang kanyang sacrificial death, ang kanyang victorious resurrection, na ang katayuan natin sa harapan ng Diyos ay hindi nagdidepende sa performance natin bilang magulang. Bagkus, tayo'y tinatanggap ng Diyos sa pamamagitan lamang ni Kristo at kay Kristo lamang. Upang sa ganon yan ang maitatatak sa kanilang puso't isipan, that when they encounter failures in their life, they will not be discouraged amid ang madiskorsinada, ngunit mananatili din silang matatag na babangon muli sapagkat nakita nila sa atin that we are accepted because of Christ alone. It is the same grace na magpapalakas sa kanila and to continue, yun ang tutulong sa kanila to continue striving to love and lead their children as well kung sila ay magiging mga magulang na. Tutularan nila tayo kung nakikita sa atin na pinangungunahan po natin na mapalapit sa Diyos ang ipinagkaloob niya sa ating mga anak, maging ang ating kabiyak. Hinahangad natin bilang mga magulang dapat, bilang godly parents, tandaan po nating mabuti na kung papaano tayo pinagpasensyahan ng Diyos, dapat tinahangad din nating maipakita ang pagpapasensya na yan sa ating mga anak. Kung paano tayo pinatawad ng Diyos sa napakarami nating pagkakasala at pagkukulang, kailangang hindi din mahirap sa atin na patawarin natin ang ating mga anak sa kanilang pagkukulang at pagkakamali. Yan ang ibig sabihin nitong binasa natin na mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng inyong mga anak. Kung paano tayo inibig ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, kailangang hinahangad din natin na ibigin din natin ang ating mga anak sa pamamagitan ni Kristo. Bagamat palagi po tayong nagkukulang, ang kagandahang loob ng Diyos ay tuloy-tuloy po to sustain and transform us para matupad po ang goal ng Christian parenthood na yan ay ma-develop ang Christ-like character sa atin upang tunay na tayo po'y matatawag na godly parents. Tandaan po natin, hindi po tayo mga perfect na magulang. Kapag pilit nating isinasaksak sa isipan ng ating mga anak ang perfection, hindi po yan biblical. Remember that Christ did not come to save perfect men. He came to save sinners. Pumunta po ang Panginoong Yesus hindi upang iligtas ang mga perfect na tao. Iniligtas niya ang mga makasalanang katulad natin. Pumunta ang Panginoong Yesus para sa mga mahihina, para sa mga napapagal, nabibigatan, mga magulang na katulad natin, sapagkat kung minsan
sa kagustuhan po nating hindi madamay ang ating anak sa kabigatan ng buhay, inililihim po natin kung minsan ang mga bigat na pinapasan natin. Tulad nga ng sabi ko kaninang umaga, kung minsan pag humihingi ang anak natin na wala tayong maibibigay sa kanya, hindi natin madiretsyong sabihin na, pasensya ka na anak, wala talaga akong pera ngayon. Kung minsan ang ginagawa natin, sandali lang anak. Yun ang sabi natin sa kanya, no? Hindi natin madiretsyong sabihin na, anak, sandali, titingin muna ako ng mauutangan ko Mahihiya kang sabihin yung ganon, di ba? Kung minsan, ngunit kailangan po nating maging makatotohanan. Kung ang Diyos ay pinatawad po niya tayo sa ating mga kasalanan sa nakaraan, He sustained us sa mga nakaraang pagkukulang natin. At patuloy niyang ibinibigay ang kailangan nating biyaya niya para sa responsibilidad natin. At ibinibigay pa ng Diyos ang matibay na pag-asa para sa hinaharap natin. Yan dapat ang makita ng mga anak natin na pinanghahawakan natin. His grace is sufficient. His power is made perfect in our weaknesses. So ngayon, bilang panghuli, ano ang kailangan nating gawin? Huwag tayong mawalan ng lakas ng loob. Take heart. Ituon lang natin ang ating puso at isipan kay Kristo. At tayo ay manalig, tayo'y umasa, isandal natin ng buong buo ang pagganap natin sa ating responsibilidad bilang godly parents sa finished work ni Jesus sa cross. Tulungan natin ang ating mga anak to draw near to our Heavenly Father in prayer and depend upon His Spirit. And then patuloy po tayo sa ating katapatan sa ibinigay ng Diyos sa atin na responsibilidad bilang magulang. Remember, hindi po kailangan ng mga anak natin ng perfect na magulang. Ang kailangan nila ay mga magulang na lubos na nakakaalam kay Panginoong Jesus. Magulang na tunay na iniibig niya. He loves sincerely the Lord. Ang kailangan nila ay makita nila ang kanilang magulang na hindi nahihirapan to repent from his sins and faithfully points them to Christ. At by the grace of God po, tayong mga imperfect parents can do exactly kung ano ang sinasabi ng Biblia sa atin. Nawa ay hindi lang basta na-inspire tayo sa mensaheng ito. Hindi doon magtatapos. It will not end of being inspired on being inspired. But instead, hangarin po natin na may apply ito sa buhay natin upang ang hangarin ng Christian parenthood for us to become godly parents ay mangyayari at ultimately mabibigyan ng karangalan ang ating Diyos at Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, kataas-taasan sa lahat. Ikaw lamang, Panginoon, ang nakakaalam sa lahat ng bagay. Ikaw lang ang may kakayahan na tutulong sa amin upang magampanan po namin ang aming mga tungkulin bilang magulang at maging tapat sa tungkulin ito, Panginoon. Ikaw lang ang makakatulong sa amin. O kaya, inaamin po namin sa iyong harapan ang aming mga kahinaan at pagkukulang at hinihingi namin na punuan mo kami ng iyong kagandahang loob araw-araw, Panginoon, upang sa ganon
ay sa pagganap namin ng aming mga tungkulin bilang mga magulang ay naibibigay namin ang karapat-dapat na parangal at pagdakila sa iyo na aming Diyos. Pagpalain mo nawa ang bawat isa sa amin sa pamamagitan ng mensaheng aming narinig, na nawa ito po ay manatili sa aming mga puso at isipan. Maraming salamat sa pangungusap mo sa amin. Pagpalain mo nawa kami, dahil ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Rayaw iya uta mensahe na meyan nung tayo yama ana talaga nga kuraga marayaw iya uta kudari iratu tuddu meyan nung ta pagpagana ay paray na konto sikabi nga magana kundi ka bata ana may pito na nang taputuda Menari irang tutu tapi nak menari betul dalat italan ya Yesus. Okey. Itu tentang offering. Bentuk naglalalo na Diyos ni Diyos na makapanguatan namin. Lord, asyo kami ang natang rupang mo. Sipakalin mo, na magbalbalo kami amatan mo kau. Tan iyawa mo Lord kami mensahe o nitudu tungkol pamilya ng amatan kami na magpagana kundi kabataan ng ay parahin na kong ama to yari erang natudu ay may pasingan ng ama ipagitu ni ta anak ni kundi kabata anak ni era ay igagapa liyan ng ama kabata tandi kami na magpagana amumin Lord kasi kami ay makapi kami tido ako ama alo mo kabihan ko nara may tunong ni iana mi era kabihan ko nara ay magbalik kami ama tumasanto ama ta arubang papalo ka pa ama kaya pa offering ni ama bilis mo yaw kundi ka pa ama ta kumay mang itagbong ama tumapagod mo sakripisyo ama alawat mo ama itagbong na katataditan ni kami alabin siya nga mo yaw Lord na nilamang ako mundog ni ay si ko pare ako may plano ta nilamang ako nga kayusan ay raon bless mo ama in mensahe ta utunak katalitan dito ni kami marayaw ka tayo dasal ni tanagan na ng Jesus. Amen.
yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my heart, all of my praise, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my praise to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my praise to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Marayaw hiyapot. Tayo pong lahat ay tumayo para sa closing prayer. At tayo po ay imuko at manalangin. Diyos naming dakila sa lahat ng bagay at sa lahat ng pagkakataon. Diyos na bukod tangi at dapat na sambahin ng kanyang mga hinirang. Ikaw, Panginoon, ang aming nais dakilain dahil ikaw ang dakilang Ama na nagmalasakit, nagmahal sa amin. At ito'y iyong pinatunayan, O Diyos, sa krus. Na ikaw ang aming dakilang Ama na mapagmahal sa kanyang mga anak. Kami, Panginoon, ay lubos na nagpapasalamat sa iyo sapagkat ikaw ang naging perpektong Ama na di minsan ay hindi nagkulang at hindi nagpabaya sa iyong mga anak. Ikaw nawa, Panginoon, ang aming sandalan sa lahat ng pagkakataon na kung minsan kami ay nahihirapan sa pagiging magulang o sa pagiging anak. Kami, Panginoon, ay nasasaktan, nangihina, at kung minsan halos bumigay sa hirap. Kami, Panginoon, ay nangangailangan ng iyong habag, at sa gayon ay aming magampanan ang pagiging makadiyos na magulang. At sa tulong ng banal na Espiritu, kaming lahat na magulang ay magiging kaaya-aya, hindi lang sa aming mga anak, kundi kaaya-aya sa aming dakilang Diyos. Muli, Panginoon, ikaw nawa ang maitaas, madakila at mabigyan ng karangalan sa buhay ng bawat magulang at ng anak na naririto ngayon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.